At sa muli, ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagsamba, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At dobling paggalang po ang aking pong ipinapaabot sa ating pong mga magulang, sa mahal na Panginoon, sa ating beloved Pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeda, at ganoon din po sa ganitong aral ng ating beloved Assistant Pastor na kailanman ay hindi natin makakalimutan. Dobleng paggalang din sa mga beloved children ng ating mahal na Pastor, sa lahat ng Almeda family, sa lahat ng kanilang mga manugang, at sa lahat ng kanilang mga apo, sa lahat na rin ng aking kapwa manggagawa sa lugar na ito, manggagawa galing po ng Pastoral House, aking beloved co-preacher, aking mga kasamang mga elders, prayer warrior, sa lahat na instrumentalist, sa lahat na rin ng mga choir member, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran na naririto ngayon, magandang hapon na. At sa lahat ng mga baguhan na naririto, welcome po kayo dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ito po pinangungunahan ng ating beloved Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda. Kaya nga mga mahal at sa wala pong pagtatagal, tayo po'y dumako na sa salita ng Diyos sapagkat napaka-importante na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen! Palakpakan natin ating mahal na Panginoon sapagkat lalo na mga minamahal sa panahon ngayon, hindi na gawang biro, mga minamahal, sapagkat nakikita na natin, mga minamahal, yung mga bagay na tanda, amen, ng malapit na yung ating pong bagay na pinagtitiisan, amen, o yung mga pagtitiisan pa. Kaya nga mga minamahal, kung ang isang tao nais na po na maglingkod sa Diyos, kailangan na po nating magbalik loob. Amen? Magbalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat siya lang ang tangi po nating tagapagligtas. Amen? At magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga dinalingig sa inyo, mga minamahal, sa inyong pakikinig, sa inyong mga nababalitaan, mga minamahal, nandyan na yung mga giyera sa iba't ibang mga dako, lugar, di natin alam dito sa ating bansang Pilipinas. Mga minamahal, ay kailangan na po nating ibigay sa Diyos ang ating pagtitiwala. Amen? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat nasa huling panahon na tayo. Amen? Kaya nga marahil, mga minamahal, naaantala lang ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nga sa kagustuhan pa ng ating Panginoon na marami pang makakilala. Amen? Makakilala sa tunay na Diyos na ating tagapagligtas. Bakit atin namang nasabing naaantala? Kasi nga mga minamahal, hindi pa natin lubos na lilibot ang bawat barabarangay. Amen? Na ating naipangaral yung tunay na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kaya nga mga minamahal, para hindi na maantala ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, atin nang sikapin ang ipangaral ang tunay na salita ng Diyos. Amen? Sapagkat wala pong inaasahan ang ating pinakamamahal na Panginoon na mangaral ang salita ng Diyos, kundi tayo lang na nandito
sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sapagkat ito lang, mga minamahal, ang nangangaral ng totoo. Amen? Buong katotohanan. At magsabi ng praise the Lord. Aklat ng Mateo 24:14. Anong sabi, mga minamahal? Hindi lang. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 24, talatang 14, ito po ang nakasaad. Amen. Praise God. Hallelujah. At ipangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga kita nyo, no? Pero hindi pa, marahil matagal nang nangyari, mga minamahal, yung pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nga lang sa pagpapahinuhod ng Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi niya nais na ang tao ay mapahamak, kundi magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Amen? Amen. Ulitin ko pagbasa. At ipangaral ang ebanghelyong ito na kaharian ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Amen? Amen. Kasi nga, mga minamahal, napakabagal, mga minamahal, ng ating pagpapangaral, pagpapatunay. Mapakabagal na ating naihahayo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung kaya tayong lahat, mga minamahal, magtulong-tulong tayo na ipatutuo ang kadakilaan ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na siya lang ang tanging tagapagligtas ng tao. Amen? At wala nang iba. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng aklat ng gawa, mga minamahal, 4:14, sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 4, talatang 14. At nang makita nila na ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila ay walang silang maitutol. Amen. Sa 4:12 ng aklat ng gawa, hindi lang. Sorry po. At sa kaninumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Kaya kita nyo ng mga minamahal, kasi nga, kailangan ng isang tao ang sumampalataya sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Kasi nga, yan ang ibinigay sa silong ng langit. Habang may langit kang nakikita sa iba't ibang bansa, walang ibang tagapagligtas niyan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Mas magandang minsan basahin yung Biblia na magandang balita, Biblia. Malinaw na malinaw eh. Amen? Sabi diyan, kay Hesukristo lang matatagpuan ang kaligtasan. Amen? Yun yung salin ng magandang balita, Biblia. Malimit na ginagamit yan ng mga Katolik. Amen? Amen. Walang ibang pangalan, sabi sa magandang balita, Biblia, kay Hesukristo lang matatagpuan
ang tunay na kaligtasan. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa lahat ng mga minamahal nating mga kapatid, kahit anong mga bagay na nagaganap, mga minamahal, nasa gitna man tayo ng pagsubok, nasa gitna man tayo ng suliranin sa buhay, huwag kang hihiwalay. Amen? Huwag mong kakalimutan na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ang siyang karamay mo. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao, lahat ng tao, no, mga minamahal. Halimbawa, kahit Chinese, kahit na sinong, anong lahi meron, maiitim na basta tao, walang ibang tagapagligtas niyan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo lang. Amen? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kung kaya nga kailangan, sabi ng Biblia, na ang ating pinakamamahal na Panginoon ang tangi lang sampalatayanan. Kaya lang ang aklat ng unang Timoteo 2:4, sabi nga, no, mapakinggan natin. Unang Timoteo, Dito po, unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makalam ng katotohanan. Amen. lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kita nyo no, mga minamahal, sabi nga ng Bible, nais ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Amen? Amen. Yan lang, dapat alam nila yung totoo. Pero kung hindi nila alam ang totoo, sabi ng Bible, na kahit na magpakainit pa sila sa church na kanilang dinadaluhan, kung hindi nila alam ang katotohanan, walang kabuluhan. Amen? Amen? Kaya nga sa ating mga viewers, no, kung ating pong maabot ng ating pong pangangaral, dapat mag-isip-isip na tayo. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi yung lalo na sa ating mga kinagisnan, no, mas priority pa nila yung maniwala sa ating kapatid na Mama Mary. Hindi naman siya ang Diyos eh. Amen? Amen? Hindi siya ang Diyos. Ang Diyos doon, yung nagkatawang tao, sa pamamagitan niya, yung kanyang anak, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Hindi si Mama Mary. Siya ay tunay na banal, kaya siya ginamit ng Diyos upang magkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? Kaya nga kailangan, totoo yung malaman mo eh. Hindi yung tatawag ka, saan pupunta ako ng palengke, nadidinig ako sa nakaradyo pa eh. Yung pananalangin nila, puro kay Mama Mary, puro kay Mama Mary. Ano ba hinihingi mo? Sino ba may karapatan magbigay sa iyo ng hinihingi mo? Amen? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Pakinggan natin kung sino yung may karapatan. Na 28, 18 ng Mateo, pakinggan muna natin. Mateo 28, 18 ng aklat ng Mateo. Kaya minsan, minsan, mga kababayan natin, dalangin ng dalangin. Wala namang katugunan. Bakit? Mali naman eh. Dinadalanginan nila si Mama Mary, hindi naman Diyos yan. Hindi naman makapangyarihan yan para magbigay katugunan sa hinihingi mo.
Amen. Dumiretso ka sa ating Panginoon. Sabi niya, Ama namin, o yung si Mama Mary, ipanalangin mo kami. Bakit pa nga kailangan pa dumaan kay Mama Mary? Patay na yon. Ang ating Diyos, buhay magpakailanman. Hindi lang. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, versikulo 18, ganito po ang nasusulat. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Amen. Alakpakan natin ating mahal na Panginoon. Nung nabubuhay pa siya bilang tao, kinausap niya lahat ng mga alagad. Amen? Lahat ng kanyang makikita at nasasakupan, na ang sabi niya, lahat ng pamamahala sa langit at sa ibabaw ng lupa ay nasa akin. Amen? Amen. Kaya kung gusto mong manalangin, humingi ka sa Diyos, didiretso ka sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kung mali ang iyong pananalangin, mali ang iyong paniniwala, kahit lumuha ka pa ng dugo, kahit gumapang ka pa mula pinto hanggang altar, walang Diyos na makikinig sa iyo. Amen. Amen. Alakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga kahabag-habag mga minamahal, ang mga minamahal nating mga kababayan na pag hindi nila alam ang totoo, di nila pinapansin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sasabihin nila ng ang si Kristo Jesus ay ordinaryong tao lang. Mga minamahal naming kababayan, walang kabuluhan ang pananampalataya ninyo. Amen. Alam niyo mga minamahal, no? Ang Biblia ang ating dapat bigyan ng pansin. Amen? Sabi nga 2.8 ng 2.8, 2.4 ng Timoteo, binasa natin kanina, pakinggan natin uli. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, ito po ang nasusulat. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Kita niyo mga minamahal. Kailangan alam mo ang totoo para maligtas ka. Amen? Kasi gusto ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Amen? Kaya lang, alam mo dapat yung totoo. Kung hindi mo alam yung totoo, basta ka na lang sabihin mo kahit sa kaninong fellowship yan, basta sumamba ka, hindi po. Kailangan may totoo kang dapat puntahan sa samahan. May aral kang dapat gampanan. May aral kang paniwalaan. Amen? Hindi yung katulad ng iba na hawak-hawak yung panyo, iwawagayway na lang na, El Shaddai, El Shaddai. Tanungin mo, may utos ba ng Diyos dyan? Lalo na yung sinasabi ng Biblia, kailangan magpa-born again ka. Wala Amen? Kahabag-habag kayo mga minamahal, kayong mga viewers namin, hindi kami sumisira ng anuman. Nais lang ng Diyos na maligtas kayo. Kaya ganun din, yung mga may pag-ibig sa Diyos, sinasabi namin yung katotohanan para magmana rin kayo ng buhay na walang hanggan. Sayang. Masasayang lang ang inyong pananampalataya kung hindi ninyo alam ang katotohanan. Amen? Kaya minsan masabi ko na kahabagan kayo ng Diyos na mabuksan ang inyong pag-uunawa na walang ibang Diyos maliban
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming mga bagay. Minsan, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, kailangan sasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Amen? Kasi nga, anong sabi, no? Aklat ng Roma, 3:21, pakinggan natin. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatang 3, talatang 21. Datapot ngayon, bukod sa kautusan ay pinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Amen. Sige pa, 22. Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga magsisimpalataya sapagkat walang pagkakaiba. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nakita nyo, no? Alam nyo, dapat lalim na lima na natin ang ating pong aral, ano? Sapagkat kasi, mas mararamdaman natin na parang wala nang mahaba pang panahon, hindi na tayo dapat magpaligoy-ligoy pa ng aral. Amen? Kaya sabi, no, datapat ngayon bukod sa kautusan, ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, yung kagustuhan ng ating Panginoon. Yun ang sinasabing katwiran ng Diyos na sinasaksihan naman ng kautusan at ng mga propeta na mga unang naglingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Anong sabi? Sa 22, sa makatwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat na nagsampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Amen? Amen. Dapat kay Hesukristo ka lang. Kasi yung mga kababayan natin, como nasa ibang bansa, ang kanilang sinasamba Buddha, Allah. Amen? Amen. Kung naniniwala ka sa kanila na yon makapangyarihan, dinodiyos mo yung lahat ng binabanggit nyo. Kailangan sabi ng Biblia, katwiran ng Diyos, kagustuhan ng Diyos. Mutuo ka, maniwala ka kay Hesukristo sapagkat siya lang at wala nang pagkakaiba. Amen? Amen! Kaya nga purihin ng Diyos, mga minamahal. Marami tayong dapat malamang katotohanan, hindi lang isa. Maraming aral ang dapat ipaalam ng Diyos sa atin. Nasabi niya, kailangan sa isang tao, born again Christian ka. Amen? Dito lang sa Jesus Miracle Crusade. Ngayon, kung mayroong katanungan pa, pangutana ang uban. Amen? Tumawag lang kayo sa inyong abang lingkod at sa lahat ng mga worker dito para maturuan po kayo. Amen? Amen! At magsabi ng praise the Lord. Kasi nga mga minamahal, 3:7 ng aklat ng Juan, tapos sa 6, hindi lang. Sa aklat ng Juan, Kabanatang 3, talatang 7. Sinasabi sa kanila ni Jesus, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinakailangan niyang kayo'y ipinanganak na muli. Sa English. Wala pong English dyan. John chapter 3, verse 7. Marvel not that I said unto thee,
You must be born again. Kita nyo, no? Napakahalaga nun eh. Sabi sa Tagalog na binasa, huwag kang magtaka. Amen? Kung bakit sinasabi ko sa inyo na kayo kailangan maipanganak muli, born again. Amen? Amen? Bakit? Importante yun eh. Sa 6, kaya lang. 3:6, bakit ganun kahalaga? Sa aklat ng Juan, kabanatang John chapter 3, verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is the Spirit. Kita nyo, no, mga kapatid? E di Tagalogin natin para sa lahat ng hindi nakasabot og English. Hindi lang sa Tagalog. Sa aklat ng Juan, kabanatang 3, talatang 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ganun ba nakahalaga, kailangan maborn again ka? Kasi bakit? Sabi nga, ang ipinanganak ng laman lang. Ang ipinanganak ng Espiritu ay sa Espiritu. Maraming bumabasa nito, hindi man lang maipaliwanag. Dinadaan-daanan lang. Pero dito sa atin, maipapaliwanag natin kung bakit at anong halaga nun. Kasi yung ipinanganak ng laman, ay laman, parang tayo, no? Tayo. Na siyempre, pagka tayo ay may mahal na sa buhay, at magbubunga yon, magkakaroon ng anak tao din, may laman buto. Yun ang ibig sabihin. Meron tayong tatay, nanay. Amen? Pero sa Diyos, sabi nga ng Biblia, kailangan ang kagustuhan ng ating Panginoon, kaya dapat ka maborn again, mapinanganak sa Espiritu. Kung gusto ng tao na siya ay maging anak ng Diyos, kailangan maging anak ka sa spiritual. Kailangan maipanganak ka spiritual. Paano magaganap yan? Amen? Palakpakan na. 3:5 ng Tito. Alam nyo mga minamahal, sa Biblia hindi naman na 3 o 4 na talata, pastor na eh. Hindi po kailangan alam mo yung Biblia. Hindi lang. Tito 3:5. Dito pa sa Tito 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi gayon ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Kita nyo, kailangan talaga ipanganak ang muli, ano? Amen. Bakit ano pa? Para sabi nga, Efeso 5:26. Alam nyo, di tayo nangangapa ng talata eh. Kaya hindi lang? Sa aklat ng Episok, Kapitulo 5, versikulo 26, ganito pa ang nasusulat. Upang kaniyang pakabanalin ito, na Yes. nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Amen. Kita nyo yon, mga minamahal? Para daw maging anak ng Diyos ang tao, Diyos na banal ang tao, kailangan hugasan muna yung kasalanan mo sa pamamagitan ng tubig. Amen? Amen? Tubig na may salita. Yung salita nun, dito rin natin makukuha sa banal na kasulatan. Hindi yung naakala nyo pagbibinyagan ka na bubuhusan ka ng tubig sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mali! Amen? Amen? Kasi nga, hindi naiintindihan eh. Pero yun nga lang mga minamahal, doon ang mataas ang pagkakakilala natin. Dahil sa na ipinaunawa na ng Diyos sa ating mahal na pastor
ang tunay at totoong aral. Doon tayo mataas ang antas natin. Kaya kung may ililigtas man ng ating Panginoon, tayong yung unang-una. Amen? Na kung ikukumpara mo sa ibang mga fellowship, kung may ililigtas ang Diyos, tayo ang unang-una. Amen? Bakit? Kasi yan ang ibang hindi naintindihan ng mga kababayan natin eh. Tapos husgahan pa tayo eh. Amen? Na tayo daw ang mali. Di subukan nila akong kausapin. Amen? Amen? Bakit kailangan? Sabi nga ang tao, kung gusto mong maging anak ng Diyos, kailangan hugasan mo na kasalanan mo para maging bagay kang anak ng Diyos sapagkat walang bisyoso. Amen? Walang adik. Ang anak ang Diyos. Amen? Naniwala ba kayo? Paano kang tanggapin ng Diyos na anak niya kung mamamatay ka pa ng tao? Salamat sa Diyos, minapakinggan ako, no? Tinawag talaga ng Diyos. Marami na siyang kasalanan. Naging murderer siya. Pero nandito dahil sa pag-ibig ng Diyos, nandito na. Binago na ng ating Panginoon. Ganyan kadakila ang Diyos natin. Amen? Na kahit kasing laki na ng barko ang kasalanan mo, pero ang pagpapatawad ng Diyos, kasing laki na ng dagat. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sa likod, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mabuti ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi, no? 5:26, upang kanyang pabanalin ito. Amen? Lilinisin siya ng tubig na may salita. Kita nyo, no, mga kapatid, no? Siyempre, paano? Ang tubig, halimbawa, pag maghuhugas ka ng pinggan. Amen? Amen? Anong gagamitin mo? Tubig na may sabon. Pag nasabunan na, ilulublob mo uli sa tubig para maging malinis na malinis. Amen? Amen? Katulad yan ang sinabi ng Biblia, sabi niya, upang kanyang pabanalin ito, nalilinisin sa pamamagitan ng tubig na may salita. Amen? Anong salita? Para maging banal ka, nasa Bible. Amen? Amen. Alam niyo, gustuhin ko man mangaral ng marami, no? Pero gusto ko lang kasi magpatuloy kayo para lubos ninyong maintindihan. Amen? Amen. Sabi nga, no, para maging banal ka, nakatulad ng Diyos, maging bagay ka, na tatawag ka Ama namin. Amen? Ama namin, nasa langit ka. Amen? Tapos yung iba kasi, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo dito sa lupa para sa langit. Tapos makasalanan doon kung ano-ano ginagawa pa sa mundo. Amen? Mali naman yung isinasagawa nila. Pero may ama tayo. Hindi natin na sinasabing walang ama, mayroon tayong amang nasa langit. Sinasamba siya saan? Ano sinabi ng Biblia? Sasambahin siya saan? Ang sabi? Kabisado na natin yun eh. Huwag na natin basahin, sabihin nyo na lang. Ano yung sabi ng mahal na Panginoon? Sa Ama namin nasa langit ka.
Amen? Sunod. Sambahin ang hindi ano? Hindi larawan. Pangalan ang sinasamba. Amen? Amen. Hindi naman katulad yung iba, no? Praise the Father. Praise the Father. Ang pangalan ng sinasamba eh. Opo, nandyan, praise the Father. Opo, meron tayong Diyos. Pero kailangan sambahin mo yung pangalan. Pupurihin mo ang pangalan. Sabi ng Biblia. Amen? May nag-aangkin ngayon, praise the Father, si Kibuloy eh. Pasensya na kayo, mga kapatid. Ayoko lang ituro lahat yung mga bagay na kasiraan ng iba, baka makulong ako eh. Amen? Siyempre, di man nila matatanggap yan. Ang yayaman yan. Pero pag ako yumaman, wala akong pagsisisihan. Wala akong bagay na itatago. Ang kagustuhan ko lang, mailigtas din ng Diyos ang lahat ng mga tao. Amen? Sa lahat ng viewers namin, maantabay dito sa binangunan na amin pong live webcast. Pasensya na po kayo kung kaiba ang inyong aral sa amin. Amen? Kasi wala namang kaming sinisira. Ang amin lang, mabuksan ang inyong isipan sa buong katotohanan. Kaya nga mga minamahal, marami pa man akong naaalala na ituturo. Kasi nga, magtatanong ka, bakit yung iba, bakit natin piniperiyoda na si Jesus Christ lang ang tagapagligtas? Kasi nga, yan ang turo niya mismo sa kanyang mga alagad. Amen? Amen. Kasi nga, kung apostolic doctrine ka, kailangan full gospel. Amen? Hindi katulad yung nasa Marikina eh. Lahat ng mga ngaral nilang tawag doon, apostol. Ang lakas ng loob makipag-usap sa akin eh. Pero wala nang palang kakayanan. Amen? Bungad-bungad ba naman sa akin, wala daw evangelist na may karapatan maglehans? Apostol lang. Sabi ko, kawawa ka naman. Itinataas mo na yung sarili nyong kataguri. Wala akong question dyan na apostol kayo kung tama yung aral mo. Mali. Amen? Yun lang bungad na bungad mo, mali na. Amen? Na walang ebanghelista. Pinariringgan niyang ating beloved evangelist, pastor. Hindi nila alam lahat na ng gift nasa mahal na pastor na. Mga ngaral, propeta, apostol, guro. Amen? Amen. Gumagawa ng makapangyarihan tulad ng Diyos. Pero kung sasabihin nila na apostol lang, diyan kayo nagkakamali, sabi ko. 14:12 ng aklat ng Juan, pakinggan nyo. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Ito po ang nasusulat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo,
Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Amen. Kita mo mga kapatid? Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sa akin ay sumampalataya ay gagawin naman din niya ang mga ginagawa, agawang aking ginagawa. Amen? At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon na sa Ama. Amen? Amen? Kita nyo, no? Pag lahat daw sumasampalataya, gagawin din daw ng mga sumasampalataya ang kanyang ginagawa. Mas higit pa, sabi niya, no? Amen? Kung totoong tao ka ng Diyos, nag-ayuno ka 40 days, may pastor ba na nag-ayunong mahabang panahon maliban sa mahal na pastor, Weldy Estrada Almeida? Tasagutin niyo ako mga viewers, meron bang mga pastor kayong nakita maliban sa ating beloved evangelist dito sa Jesus Miracle Crusade na makailang 40 days? Itong huling-huli, 86 days. Amen? Amen. Wala, maliban lang sa ating beloved evangelist Weldy Estrada Almeida. Kaya nga mga minamahal, yung lakas ng loob nilang ipaparating sa atin, walang kabuluhan. Ano pa sabi ng Marcos 16:17 o hanggang 16 na, kapatid? Kendi lang. 16:17. Kendi lang. Marcos. Dito po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 16, talatang 16 hanggang 17. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Dadapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya at magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan at magsalita sila ng mga bagong wika. Amen. Sa 18. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Kita nyo, apostol lang ba? Amen? Kaya sabi ko sa kanila, kababaw naman ng ibinibigay mo sa aking topic, kababaw. Parang alam ko na wala ka pang alam sa Bible, kaya wag ka munang tumayo dyan sa flagpole. Amen? Amen? Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Apostol lang ba? Amen? Amen? Hindi apostol lang. Pag ang isang tao sumampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo at gumawa ka na ng kalooban niya, bibigyan ka na ng Diyos ng karapatan. Amen? Ang hirap lang sa ilan nating kapatiran na kahit dahil may pera, nilagnat lang ang apo, diretso na sa ospital. Hindi nila alam na may Diyos tayong makapangyarihan. Amen? May Diyos tayong makapangyarihan. Paano ipakikita ng Diyos na tayo ay makapangyarihan, may Diyos na makapangyarihan kung aasa ka ng aasa sa doktor sa paggamutan? Paano niyang maipakikita sa iyo ang kanyang kapangyarihan? Amen? Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya marami kong sanang ituturo. Amen? Pero medyo maano pa ng oras, no?
Buti kayo dito lang parte ng binangunan. Kami pupunta pa ng Novaliches. Amen? Amen? Kailangan lang, kasi minsan lang akong napunta dito Kaya gusto ko damihan na. Alang-alang na rin sa mga baguhan. Amen? Pero kung may request kayo na gutom na kayo at susunod na lang, dadalo kami, okay lang. Amen? Sabihin nyo, hindi ako mag-a-absent, Brad, okay na, basta okay na yan, basta nakakain na kami. Then baguhan kayo, hindi pa kayo sanay sa fasting, Amen? Pero wala na po tayong oras. Marami pa sana akong ituturo kung bakit alam ng apostol na sa Diyos lang, kay Kristo lang tayo. Kasi kasama niya Amen? Yung mga apostol ang tunay na saksi dahil kasama niya. Hindi yung saksi-saksihan dyan sa karsada na nagbibigay ng mga babasahin. Tanungin mo, may himala ba sa inyo? Wala. Wala nang himala. Hindi kayo saksi. Amen? Amen? Pero ang tunay na saksi tayong lahat. Amen? Yung mga nagpatotoo dito, saksi na yan. Amen? Bakit? Sumampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo, gumaling na yung karamdaman mo. Yun ang tunay na saksi na may Diyos tayo dito. Tayo po'y tumayong lahat mga minamahal. At narito aking beloved ko, Preacher Brother Marcial, praise the Lord. Kaya nga, sa mga baguhan, huwag kayong mag-alinlangan. May Diyos tayong totoo. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamalaping Jesus, mga minamahal. Yung mga salita na ating napakinggan, mga minamahal, pinaabot sa ating ng Diyos na tayo po'y kanyang minamahal.